Isa pong maligayang araw po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At sa pagpapatuloy po natin ng pag-aaral sa serye po kung saan atin pong inaaral ang unang liham po ni Pedro para po sa iglesia, atin po ito ngayong ipagpapatuloy. Sa ating pong panahon, ang impormasyon po ay madali na pong makalap. Hindi po tulad dati, kung akin pong babalikan nung ako po ay nag-aaral pa sa elementarya hanggang sekundarya, pahirapan pong gumawa ng mga assignments and projects. So, para po ako ay makagawa ng mga assignments and projects, kung kailangan ko po ng mga kahulugan, kailangan ko pong humanap ng isang malaking libro, bubuksan ko po yon at hahanapin ko po yung kahulugan ng mga salita. Gamit po yung dictionary. At pag gagawa po ng projects, hindi po pwedeng dictionary lang. Mas kailangan po natin yung mas magbibigay ng maraming impormasyon. At kailangan pong gumamit ng encyclopedia. So dahil yun po ay medyo pricey, hindi po yon afford ng aking family. Salamat na lang po dahil meron pong mga kamag-anak na medyo nakakaangat-angat sa buhay. Kami pong magkakapatid ay pupunta roon, tapos bubuksan yung set ng mga encyclopedias. Hindi po yun madali na parang pagkuha mo nandun na. So sa volume po nun, hahanapin mo pa doon kung ano yung dapat mong mahanap. Pero po, sa oras po natin ngayon, sa mga mag-aaral, bukas ka lamang po ng isang... Bukas ka po dun sa isa pong platform, kung ano man po ang ginagamit, magbabrowse ka, search, then wala. Nandoon na po yung mga impormasyon na kailangan mong malaman. At hindi lamang po iyon. Sa panahon po natin ngayon, hindi mo na kailangang manood ng telebisyon, hintayin yung 6:00 ng hapon, hindi mo na rin kailangan gumising ng maaga para pumunta dun sa isang tindahan para bumuklat ng dyaryo. Doon po sa social media, especially yung pinaka-popular po sa ating mga Pilipino, Facebook, marami na po tayong makikita ng mga balita. So kung atin pong susumahin, sa panahon po natin ngayon, dahil po umangat ang technology, magandang bagay po yon. Madali na pong malaman ang mga dapat malaman. Hindi na po problema kung paano ko hahanapin. Ang problema na lang po ngayon ay alamin kung yung impormasyon na aking browse, yung impormasyon na aking nalaman through social media ay tunay at totoo. Yun po ngayon yung problema. Hindi na problema kung aalamin ko, humanap ng impormasyon. Ang problem natin ngayon, alamin kung yung impormasyon ay tama at totoo. At doon po sa pagpapasimula ng sulat ni Pedro, siya po ay nagbigay ng isang paalala, isang napakagandang paalala para po sa iglesia sa Asia. Kanya pong ipinaalala sa kanila yung isang katotohanan na sila po ay tumanggap ng isang napakadakilang mana. Isang mana na ipinangako ng Diyos para sa kanyang mga pinili. At ito po yung isang magandang katanungan. Tayo po ba ay naniniwala doon sa manang iyon na ipinangako ng Diyos? Kung tayo po ay sasagot na, opo, naniniwala po ako. Ang next follow-up question, paano mo maisisigurado na yun mismo ay pangako talaga ng Diyos? Sasabihin natin, meron tayong banal na kasulatan, naka-black and white. So ang question po ngayon, paano mo ngayon na sigurado naman
na yung nakasulat dyan, black and white, ay tunay na galing sa Diyos. Kasi kung atin pong uunawain mabuti, bilang isang Kristiyano, gagamit po ako ng isang circular na terminolohiya. Isa pong malaking sugal para sa atin na maniwala doon sa bagay na nakasulat na merong napakagandang pinapahayag sa atin, ngunit itong bagay na ito, yung inheritance na binabanggit, wala pang sinumang tao ang tunay na nakakita at nakakaranas nito. Kaya naman po, isang magandang bagay, kailangan po natin magkaroon ng isang konkreto at kumpletong pagtitiwala sa banal na kasulatan. At dito po sa sulat ni Pedro, ito po yung kanyang idinevelop. Habang kanya pong itinuturo, pinapaalala yung napakagandang pangako ng Diyos na matatanggap niya sa pamamagitan ni Jesucristo, ibinigay niya po, kanya pong inilatag ang mga dahilan kung bakit dapat kayong maniwala. At ito po ngayon yung ating pag-aaralan, gamit po ang isang sermon na sinulat po ni Reverend Arthur Van Delden na meron pong pamagat o tema, Here's proof that God's promise are trustworthy, ancient prophecies are fulfilled. At habang atin po itong pag-aaralan, bigyan po natin pansin yung dalawang puntos. Una po, the prophets predicted what would happen. Pangalawa, the apostles proclaimed what had happened. At bago po natin ito gawin, tayo po muna ay manalangin sa ating pong Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, sinasamba at pinapasalamatan. Salamat po dahil tunay na sapat ang iyong habag at ang iyong biyaya sa amin. Para po doon sa pagkakataon na kami po'y humahantong sa pagtatanong, sa kawalan ng pananampalataya, pinauunawa mo sa amin na hindi ka nagkulang. Iyong binigay sa amin ang lahat ng dapat naming malaman. At ito ay nakasulat, nakatitik sa iyong banal na kasulatan. Kaya hayaan mo po sa pagkilos sa amin ng aming tagapagturo ang banal na Espiritu. Maunawaan namin, matutunan namin, at humantong po ito sa pagtatag ng pananampalataya, isang pagtatag ng pananampalatayang hahantong sa tunay na pagpuri at pagsamba sa iyo. Salamat po aming Ama, ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus na aming pong Panginoon. Amen. Si Pedro po, tulad po ng aking pong nabanggit kanina, ay ipinaalala doon po sa mga mananampalataya doon sa Asia. Yun pong dakila at kamanghamanghang mana na ipinangako ng Diyos sa kanila. At kung ating babalikan po ang ating po mga previous na pag-aaral dito, ang kadahilanan po kung bakit ito ginawa ni Pedro ay upang patatagin, palakasin ang pananampalataya ng mga mananampalatayang iyon. Sa ano pong kadahilanan? Sila po ay nandun sa matinding pag-uusig. At sa mga panahon pong iyon, tayo po ay nagkakaintindihan. Sa panahon na tayo ay nahihirapan, bumibigat ang mga sitwasyon at ating kalagayan, dito po tayo mismo nasusubok kung pinanghahawakan po talaga natin yung mga bagay na sinasabi natin sinasampalatayanan natin. At para po kay Pedro, gusto niya pong bigyan po ng kalakasan. At habang ginagawa niya po ito, nauunawaan niya na hindi porkit sinabi niya, tatanggapin agad ito ng mga tao. At ganun din po dapat tayo. Hindi porkit narinig ko, maniniwala agad ako. Kailangan ko na tinatawag na pruweba. Kailangan merong katibayan na tunay at totoo
yung mga bagay na sinasabi sa akin. Dahil napakahirap pong umasa doon sa isang bagay na hindi naman totoo. Kaya po itong si Pedro, dinala niya po yung kaisipan ng kanyang mga sinusulatan doon po sa isang katotohanan na yung mga bagay na kanyang binanggit, yung kaligtasan na kanyang sinasabi na tinanggap nila at tatanggapin pa nila sa hinaharap, ito ay isang bagay na hindi lamang parang isang kabuti na umusbong na lamang, kundi ito ay isang katotohanan na hinulaan pa noong sinaunang panahon, na kung saan dinadala po ni Pedro ang kaisipan ng kanyang mga sinusulatan, maging tayo po ngayon na nakapakikinig nito, na yung bagay na iyong pinanghahawakan ay hindi isang bagay na umusbong na lamang. Ito ay isang bagay o isang katotohanan na merong naging saksi na noon, hinulaan na nila ito. Na dinala po ni Pedro yung kaisipan ng kanyang mga tagapakinig at mambabasa doon sa katotohanan na yung kanilang pinaniniwalaan ay hinulaan na ng mga propeta. Hindi lang hinulaan, kundi yung hula na hinulaan, tunay nangyari at totoo. Kaya makikita po natin dito na dinadala po ni Pedro na sa kabila na kayo ay nahihirapan, tignan po natin yung kanilang sitwasyon. Sila po ay nahihirapan, hindi lang po nahihirapan, hirap na hirap. Yun po yung gusto ko pong unawain natin. Hindi po natin kayang ilagay sa ating sitwasyon, sa oras pang ito, kung itutulot ng Diyos, mangyayari sa atin. Pero yung bagay po na kanilang nararanasan, ang hinihingi po talaga sa kanila ay ibigay mo ang lahat. Isakripisyo mo ang lahat para dun sa bagay na inaasahan mo. At napakabigat po iyon. At para maniwala, para magawa nila yun, kailangan konkreto. Kailangan tama at wasto yung kanila pong pagkaunawa. Kaya po, sasabihin po ngayon ni Pedro, tignan nyo yung mga hula ng mga propeta. Hindi pa po siya dito nagbibigay ng specific prophet. Hindi pa siya nagbibigay ng specific prophecy, kundi gusto sabihin ni Pedro, tignan nyo lahat ng propeta at lahat ng kanilang propesiya. Yun ba ay nangyari o hindi? Dahil kung ating pong titignan kung paano po itinuro ni Moses doon po sa bayang Israel bago po sila umalis dun sa ilang. In Deuteronomy chapter 18 verse 22, meron pong binigay nakaturuan dito si Moses. Ang sabi po ni Moses, if you say in your heart, how shall we know the word which the Lord has not spoken? Paano natin malalaman kung meron nagpapanggap na propeta pero hindi naman pala propeta? Ang sagot po ni Moses, when a prophet speaks in the name of the Lord, if the things that not happen or come to pass, that is the thing which the Lord has not spoken. Simple lamang po ang sinabi ni Moses. Kung tunay yan na sinabi ng Diyos, mangyayari yan. At kung hindi yan mangyari, isa lang ibig sabihin, huwad ang propeta, hindi tunay ang hula o yung propesiya. At ngayon, sinasabi ngayon ni Pedro, di ba, yung mga bagay na sinabi ng propeta, nangyari ba o hindi? Alam po nila sa kanilang mga sarili na ito'y nangyari. At upang mas madala niya po dun sa kanyang gustong dalhin, mas pinaliit niya na po yung scope nung kanyang gustong sabihin. Anong propesiya na iyon? Babanggitin niya na about doon sa kanilang kaligtasan. Na tinutukoy na ngayon ni Pedro, tignan niyo yung mga hula patungkol doon sa kaligtasan.
ay nangyari o hindi. At para makita po natin ulit, sasabihin po ni Pedro na yung mga bagay na ito ay tignan natin sa ganito. Magbibigay po ako ng halimbawa. Nung si Jesus Christ po, nung siya po ay na-resurrected na, in Luke chapter 24, verse 25 to 27, familiar po kayo dun sa talata. Nung siya po ay resurrected na, kasama niya pong naglalakad yung dalawa sa kanya pong mga alagad. At ito yung kanyang sinabi. Thank you. O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophet have spoken. So meron siya tinutukoy. Kayo ay mga hangal. Ang hina ng inyong mga pananampalataya. Di ba kayo naniniwala dun sa mga sinasabi ng mga propeta? Ano yung tinutukoy niya ron? Ought not Christ have suffered these things and enter to His glory? Ano sinasabi ni Christ na prophecy? Yung pagpapasakit na mararanasan ng Mesaya at yung kasunod nitong kaluwalhatian. At idurugtong niya po, and beginning at Moses and all the prophets, He expounded to them in all scriptures the thing concerning Himself. O sinasabi niya ngayon, mula doon sa Genesis hanggang doon kay Malakay, ang lahat ng ito ay patungkol kay Kristo o sa Kristo at maisasakatuparan sa pamagitan ni Kristo. Ito po yung basic principle ng hermeneutics o nung pag-unawa sa banal na kasulatan na ang lahat ng nakasulat ay hindi patungkol kung sino man, kundi ito'y patungkol kay Kristo at kung meron man dapat maganap, ang katuparan niyan ay kay Kristo lamang. At ito yung gustong sabihin ngayon ni Pedro. Dito niya dinadala yung kanyang mga mambabasa na gusto kong tignan niyo yung mga bagay patungkol kay Kristo na hinulaan ng mga unang propeta. At nung sinabi niya po ditong prior witness, alam po natin na yung word na witness, isa po siyang legal term sa courtroom. Ibig sabihin, merong saksi o merong sumasaksi para patunayan na yung mga bagay ay totoo. At binanggit niya rin dito na yung pagiging saksi ng mga to ay hindi sa pamagitan nila, kundi ang spirito na sumakanila. Ito yung naging witness doon sa mga bagay na hinulaan nila na mangyayari. At sinasabi nga po ngayon ni Pedro, nangyari na. Wala po tayong oras para expound yung lahat po ng talata from Genesis up to Malakay. At aaminin ko, hindi ko rin po kayang gawin yon. Kaya pumunta po lang po tayo dun sa mga talata na klarong sinasabi yon at pamilyar po tayo parehas. So una po, tignan po ngayon natin ito from Psalms 22. Babasahin ko po yung verse 1, verse 7, verse 8, verse 16, at verse 18. My God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me? And from the words of my groaning, all those who see me ridicule me. They shoot me out the lip. They shake the head, saying, He trusted in the Lord. Let Him rescue him. Let Him deliver him, since He delight in Him. For dogs have surrounded me. The congregation of the wicked has enclosed me. They pierced my hand and my feet. They divided my garments among them. And for my clothing, they cast lots. Sounds familiar? Isa pa po, Isaiah chapter 53, verse 7 to 9.
He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and a sheep before its shearer is silent. So he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment. And who will declare his generation? For he was cut off from the land of the living for the transgression of my people. He was stricken, and they made him great with the wicked, but with the rich and his death, because he had done no violence, nor any deceit in his mouth. Ito po yung mga talata na pamilyar tayo. At alam po natin, ito yung mga talata na nagsasabi patungkol doon sa mararanasan na suffering ni Christ. At ngayon, tingnan naman po natin yung patungkol dun sa glorification o dun sa kanyang glory. Basahin ulit po natin from Psalms 2, verse 7 to verse 9. Yet I have set my king on my holy hill of Zion. I will declare to the decree, the Lord has said to me, you are my son, today I will begotten you. As of me, I will give you the nation of your inheritance, and the ends of the earth for your possession. You shall break them in a rod of iron, you shall dash them to pierce like a potter's vessel. At ganun din po in Psalms 110 verse 1 and 2, the Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Mula po sa mga talata po yan, makikita po natin yung prophecy patungkol naman sa glorification. So ngayon, ito po yung gustong sabihin ni Peter. Hindi man siya nagbigay ng exact na mga talata, pero gusto niya na tignan nyo yung mga hula patungkol dun sa suffering. Tignan nyo yung mga hula patungkol sa glorification. Gusto kong tignan nyo, yun ba ay tunay na nangyari? At kung yun ay tunay na nangyari, sinasabi ko sa inyo, sa oras na ito, mapanghahawakan nyo yung mga bagay na sinasabi ko sa inyo. At bago po tayo magpatuloy, bibigyan po natin ng pansin yung katotohanan na meron pa pong ibang gustong sabihin si Peter patungkol po doon sa suffering. Nung binabanggit niya po yung suffering of Christ, meron siyang gustong bigyan pa ng pansin. At ito po yon, na yung suffering po ng church, yung suffering ng believers, ito yung extension ng suffering ni Christ. Tignan po natin yung mga talata na magbibigay po dito ng katotohanan. Pamilyar po tayo doon sa sulat ni Luke sa Book of Acts. In Acts chapter 9. Pamilyar po tayo in Acts chapter 9. Ano po yung event doon? Ito po yung event ng conversion ni Paul. Hindi tayo titingin doon sa primary na kanyang conversion, kundi doon sa kanyang conversation noon pong risen and glorified Christ. Ito po ang sabi, Saul, Saul, why are you forsaking me? Unang sabi ni Christ, bakit mo ako inuusig? Meron siyang follow-up question. Why are you persecuting my people? Mapapansin niyo po, doon po mismo sa labi, noon pong resurrected Christ, nandun in glory, binabanggit po niya, Saul, bakit mo inuusig yung aking mga tao? Which is the church. Yun yung purpose niya. Bakit siya nandun sa road to Damascus? Para mas malawak yung kanyang gagawing persecution. Pero sasabihin niya, ako ang iyong pinapersecute. At doon po sa letter po ni Paul, in 2 Corinthians chapter 1 verse 5, ito po sabi ng Pablo, the suffering of Christ abound in us. In Colossians chapter 1 verse 24, I have rejoiced in my suffering and filled up my flesh what is lacking in the affliction of Christ.
At kay Peter din po, sa atin po, in 1 Peter chapter 4 verse 13, rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Mula po sa mga talata pong ito, dinidevelop po sa atin yung pagkaunawa na nung hinulaan ng mga propeta, yung suffering of Christ, hindi po sinasabi sa atin, nung pagkatapos niyang mag-suffer, is tapos na yung suffering. Kundi dinedevelop sa atin dahil ang church is the body of Christ. Tayo ay extension nung suffering na tinutukoy doon ng mga propeta. At kung hihiramin ko po yung pagtuturo ni John Calvin, ito po yung kanyang paliwanag. Peter does not separate Christ from His body, the church. Peter does not speak of what is peculiar to Christ, but of the universal state of the church. Sa simpleng pagtuturo ni Calvin, sinasabi po ni John Calvin, kung si Christ ang head ng church, at kung ang church ang body ni Christ, kung si Christ ay nagsasuffer, kailangang mag-suffer din mismo yung church. Ito po ulit yung tanong, meron po ba talagang prophecy patungkol doon? O ito'y imbento lamang nung isang lalaki na nagngangalang John Calvin? Meron po. Tignan po natin ito from the prophecy of Daniel, isang propeta mula po sa Lumang Tipan. At sabi po nung sumulat nitong sermon na si Reverend Bandelden, ito pong sabi niya, if I was a minister of a church under persecution, kung siya daw po ay isang pastor doon sa isang church na nakakaranas ng persecution, as the Christian whom Peter wrote, you can be sure that I would preach a long series of sermon on this book. Sabi po ni Reverend Bandelden, kung yung church ay nakakaranas ng persecution, tulad ng nararanas ng persecution nung panahon ni Peter, asahan nyo na ang sermon na pagmumula ng aking sermon ay ang aklat ng mga hula ni Daniel. At sumasang-ayon po ako. Tignan po natin yung context nung isinulat ito. Nung panahon pong isinulat ang aklat pong ito, o nangyayari yung mga bagay po dito, nandun po sila in exile. Pag sinabing sila ay nandun sa exile, nandun sila sa pagkakaalipin ng isang foreign land. At sila po ngayon ay kailangang sumunod kung ano yung mga bagay na meron doon sa lugar na iyon. At ito po yung reality. Doon po sa kanilang sitwasyon, yun pong kompromiso ay napakabigat. Ulitin ko po, yung pong pag-compromise doon sa kanilang faith at sa kanilang belief ay napakabigat. Tignan po natin ito doon sa mga popular na mga tauhan doon. Una, si Daniel at yung kanyang tatlong kaibigan. Alam po natin na sila po'y pinili mula sa karamihan to i-train sila para mag-serve doon sa hari. At ang kailangan lang nila gawin, yung mga bagay na dapat nilang gawin, magiging maayos na yung kanilang kalagayan. At isa sa pinapagawa sa kanila, kailangan yung kainin kung ano yung pinapakain namin sa inyo. Ano po yun? Mga bagay na hindi nila dapat kainin ayon sa utos sa kanila ng Diyos. Pangalawa, yun pong tatlo niyang kaibigan, si Meshach, Shadrach, and Abednego. Simple lang po kailan dapat gawin para sila mahirapan. Nagpagawa yung emperor, Nebuchadnezzar,
Nabucodonosor ay gumawa po ng isa pong estatwa. Simple lang. Bow down. At kung hindi kayo magpa-bow down, itatapon namin kayo sa mainit na pugon. Kay Daniel, simple lamang. Huwag ka nang magdasal sa iyong Panginoon at wala magiging problema sa iyo. Kung titignan po natin, ganun po katindi yung pressure, ganun kabigat yung mga bagay na kung titignan natin, kung sila lamang ay magko-compromise, walang mahirap sa kanila. Pero hindi nila piniling magkompromiso, mas pinili nila na mahirapan kasi malinaw sa kanila yung mga bagay-bagay patungkol sa kanilang pananampalataya. At ito yung gustong mangyari ni Pedro doon sa church in Asia na nahihirapan. At ito rin po yung dapat mangyari sa atin. Wala man po tayo doon sa punto tulad ng pangyayari po doon kay Daniel. Wala man tayo doon sa punto tulad ng nangyayari doon sa mga sinulatan ni Pedro. Wala tayo sa ganong persecution. Pero ito po yung nakakalungkot na katotohanan. Wala pa yung bigat, wala pa yung burden na mahihirapan tayo. We compromise. Wala pa yun, nagko-kompromiso na tayo. At ito yung isang magandang bagay na tignan ko sa aking sarili. Kung sinasabi ko na malinaw sa akin yung mga pinangako ng Diyos, na nung sinabi niya na mas maganda, mas dakila yung mga bagay na ipinangako ko sa iyo sa mga bagay na meron ka sa mundong ito. Ngayon, let's reflect. Tignan natin yung ating mga sarili. How many times na tayo ay nagko-compromise para lang hindi ako mahirapan, para lang mapadali ang aking buhay. Yun po yung nakalulungkot na katotohanan. Na ngayon, tinatawag tayo ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Gising, anak! Wala pa dun sa punto na nagbububo ka ng dugo. Wala pa dun sa punto na hinihingi ko yung buhay mo. Ang hinihingi ko lang sa'yo, in every day of your life, piliin mong sundin yung mga bagay na dapat mong gawin. At kung makita mo na pwedeng merong mawala sa'yo, meron kang kailangang bitiwan, your career, pangarap, name it. Ang sabi ng Diyos, kailangan mas piliin mo yung bagay na sinabi ko sa iyo. Kasi hindi mo kayang i-compare kung ano yung bagay na tatanggapin mo compare sa mga bagay na meron ka sa oras na ito. Tignan po ngayon natin yung prophecy na. Doon po mismo in Daniel chapter 7, meron pong vision itong si Daniel. Yung vision po patungkol doon sa 4 na halimaw. At ang tinutukoy po rito, ito yung 4 na world government na maghari with power. Una po, yung unang halimaw, ito po yung Babylon. Ito po yung sa panahon na nila Daniel. The second is the Medo-Persia. Nandun pa rin yun sa time nila Daniel. Next is yung silent years. Panahon po ng Greco Empire. Sa katauhan ng isa pong dakilang mananakop, Alexander the Great. Wala tayong masyadong makukuha doon. Kung meron man tayong magiging basis puroon, hindi pa siya galing doon sa canon, galing pa siya doon sa Apocrypha, yung Book of Maccabees, na hindi masyadong tapat doon sa mga bagay-bagay na kasulat. May truth, pero hindi siya ganoong ka-truth.
Medyo inexage yung mga bagay na nangyari po roon. At ngayon, sinasabi po, yung ika-4 pong dundis, ito na yung Roman Empire. Na kung titingnan natin, nung panahon na sumulat si Peter, sino yung world power doon? The Rome. Na sinasabi ngayon dito, na yung initial na pangyayari, na katuparan nun, nangyayari na sa kanila. At binigyan po ng emphasis ito, na ito pong pang-apat na halimaw, meron siyang 10 sungay. At tumutukoy po yun doon sa dami ng mga magiging ruler doon. At sinasabi, meron po itong mga pangil na bakal at tansong mga kuko na yuyurak talaga doon sa mga kanilang madaraanan. Sinasabi, ito yung pinakamalupit sa lahat. Pero sasabihin din, mula doon sa 10, meron pang isang sungay na lalabas. Yung ika-11. At dito po natin bibigyan ng emphasis. Kasi yung sa prophecy po ni Daniel, binabanggit po dito na itong ika-11 na sungay, ang kanya talagang target, meron siya specific target, the people of God. Ibig sabihin, sinasabi ngayon, kung titingnan natin, meron bang propesya patungkol sa persecution ng Christian from the Old Testament? Yes, in the book of Daniel, na hinulaan na po noon na yung mga believers ay pahihirapan nung ipinaka-11 sungay na kanya talagang gagawin. Binanggit po sa prophecy. Nakakaano po yun? Ibinigay talaga ng Diyos yung oras na yon dun sa ika-11 na sungay para luray-luyarin, nguyang-nguyain yung kanyang church. At kung titignan natin, ito yung kalagayan ng mga sinulatan ni Peter. Sila talaga ay niluluray-luray na, ninunguya na po ng buhay nung hari na nangunguna doon. Talagang sila yung target nung taong yon. At kung titignan natin history, at halimaw talaga tawag po sa kanya, si Nero, ang nickname niya, ang katawag talaga kay Nero is the Beast. Yun talaga ang tawag sa kanya. At kung titignan natin sa kung paano isinulat ng isa pong Gentile historian, ang sumulat po'y Gentile, si Josephus. Ayon po kay Josephus ay ito. Meron pong ginawa itong si Nero. Sinunog na po yung isang lugar. At ano niyo pong ginawa ni Nero? Ang sabi niya lamang po, ang gumawa ng mga Kristiyano. Ano pong meron dun sa lalaking yon? Siya yung gumawa, pero dahil mainit lang, ang init lang ng dugo niya doon sa mga Kristiyano, ipapalabas niya na ang gumawa noon, sila. So, ito po yung gusto ko makita po ninyo, na ito yung kalagayan nila, at ito yung nangyayari sa panahon nila. Pero hindi po natapos yung propesiya. May propesiya din si Daniel, na after noon, yung body is mararanasan din naman yung glory. Ibig sabihin, pinauunawa na, yes, parang iisipin natin, bakit pa kailangan na yung church maging extension ng suffering? Pwede bang natapos na lamang doon sa ulo? Huwag na yung katawan? Sinasabi hindi. Kasi, kung yung ulo ay nagsuffer at may glory, sinasabi rin naman na yung body na nagsuffer ay meron din glory. At ito yung bagay na sinasabi na panghawakan nyo, tunay at totoo, na sa kabila na kaya nyong ibigay na ang lahat, nahihirapan kayo. Gusto ko pong bigyang emphasis kung ba't sila nahihirapan. Nahihirapan dahil sa pagsunod. Ulitin ko po yung pinaka-primary na reason ng kanilang persecution, pinipili nilang sumunod.
pinipili nilang ipamuhay yung dapat nilang ipamuhay. Kasama na doon yung iba pang mga bagay. Pero sinasabi sa kanila, okay lang. Hindi nyo kailangan mag-compromise. Hindi nyo kailangan isipin na lugi kayo, na meron na akong hawak na wala pa. Sinasabi, bitawan mo lahat ng hawak mo kasi yung bagay na tatanggapin mo, hindi mo yan pwede ikumpara dun sa bagay na ibibigay sa iyo. At ito po yung bagay na gusto po ni Pedro, na sinasabi po ngayon doon sa church at sa atin. Bakit ako naniniwala? Bakit ko pinangahawakan na yung nakasulat ay totoo? Kasi hinulaan na to noon pang una. At hindi ito nanatiling hula. Ang lahat ng hula ay nangyayari. Kaya naman, yung hinihintay nyo, tunay na mangyayari. At sa pagpapatuloy po, pagkatapos na pong sabihin na merong unang mga naging saksi, may mga humula. Sasabihin naman ngayon ni Pedro, kami naman mga apostol, kung ano yung kanilang hinulaan, kami bilang saksi, pinapatotoo namin ito ngayon sa inyo. Bago po tayo pumunta roon, meron pong binigyan ng pansin si Pedro. Ang sabi po ni Pedro, na itong mga propetang ito, gustong-gusto nilang makita yung kaganapan nito. O kung hindi man lang makita, gusto kahit man lang clue. Kailan ba ito mangyayari? At naiintindihan po natin sila. Gusto ko pong maunawaan nyo, especially sila Daniel, kung ikaw yung isang propeta sa panahon nila, na hirap, ano ang prayer mo? Mangyari na po yan sa amin ngayon. Tama po. Pero, ang sabi ng Diyos kay Daniel, iselyo mo. Kung ano yung nakita mo, itatago natin yan ngayon. Kasi hindi yan para sa inyo. Kundi ito ay para doon sa mga susunod na pinauunawa na itong mga propetang ito, hindi sila naging propeta para paglingkuran yung kanilang mga sarili. Hindi sila nagsabi ng mga bagay na maganda para lang makomfort sila. Kasi yun po yung reality. Kung ako ay nahihirapan, ano ang iisipin ko? Gagawa ko, pwede ako mag-isip ng isang ilusyon na okay, magiging okay din ako, ganto. Hindi. Kundi sinasabi sa kanila, ibinigay yun, hindi para sa kanila mismo. Merong ang mga susunod sa kanila, ang pagmeministeriwan ng katotohanan iyon. At bibigyan ko lang po ng pansin yung katotohanan kung bakit po nagbibigay ang Diyos ng mga tao na kanyang gagawing instrumento upang ibigay yung mga bagay patungkol sa Kanya. Alam natin na nagbibigay ang Diyos ng mga tao, tumatawag siya ng mga tao, sa propeta, tumawag siya ng hari, tumawag siya ng pari. Sa panahon natin, wala na po yun. Ang meron na lang po sa atin yung tatlong opisina, pastor, elders, and deacons. Isang realidad po na dapat nating maunawaan, hindi po binigay ng Diyos ang mga bagay na yan upang maglingkod para sila ay maglingkod sa kanilang mga sarili. Ibinigay po ng Diyos ang mga opisinang yon para paglingkuran ang kanyang iglesia. At ngayon po sinasabi ngayon ni Pedro, kung nauunawaan nyo na hindi kami narito para paglingkuran yung aming mga sarili, gusto ko pang hawakan nyo na yung mga sinasabi ko ay hindi para sa amin. O hindi lang para sa amin, ito'y para din sa inyo. Na ngayon, sinasabi na ngayon ni Pedro, na yung mga bagay na sinabi about suffering and glory, kami mismo yung mga witness niyan. Kung sila ay hinulaan lang nila through the Spirit, sila ay naging witness, kami rin mismo, mata sa mata, nakita talaga namin ang mga bagay na nangyari.
Nakita po nila Pedro at mga apostol kung paano po nahirapan si Christ doon po sa hatol ni Poncio Pilato. Nakita po nila kung paano po ito ipako sa krus, mamatay o ilibing. O kung isasum up natin mula doon sa ating creeds, nakita nila mismo yung pagnaog ni Kristo sa impyerno. Hindi po ibig sabihin nun, literally bumaba siya sa impyerno, kundi sinasabi po noon, naranasan niya yung pasakit. Physically, hindi pa yun, but spiritually, naranasan ni Kristo yung impyernong yun, at kami ay mga saksi nun. At sinasabi rin naman nila, dun sa glory, saksi kami. Doon sa shadowing ng kanyang glory, in the Mount of Transfiguration, nakita namin. Nakita rin namin yung risen Christ with the glorified body. Nakita rin namin siyang umangat. Ngayon, sinusuportahan ni Pedro yung mga sinasabi ng mga unang propeta nangyari. At kami yung mga saksi nun. Kami mismo ang nakakita nun. Kaya makikita rin natin, bago ko po ipagpatuloy, makikita natin yung reality na hindi pwede pong magkontrahan ang sulat sa luma at sulat sa bago. Paano ko uunawaan yung sulat sa luma ay kung paano ito nangyari dun sa bago. At paano ko uunawain yung sulat sa bago, ito'y una ng sinabi doon sa luma. Hindi pwede. Hindi siya tutugma. At sa pagpapatuloy po, sasabihin po ngayon ni Pedro, paano nyo mapanghahawakan yung katotohanan? Paano po ba dapat itinuro ng Diyos na masabi natin tunay ang mga bagay? Ilang witness po ba ang kailangan? Always, hindi pwedeng isa lang. Kailangan dalawa. At sinasabi ngayon, yung prophet of the old is the witness. And then the apostles of the New Testament is also the witness. Binubuo namin ang banal na kasulatan. Kasi ang banal na kasulatan, ang tangi nating witness. Siya yung saksi sa pagkilos ng banal na spirito upang patotohanan sa atin ang mga bagay-bagay na dapat nating panghawakan. Mga kapatid, tunay po na mahirap ang buhay. Mahirap sumunod, lalo na kung merong kaakibat itong sakripisyo. Mahirap bitawan yung mga bagay na hawak ko na. Bakit ko bibitawan yung hawak ko na para sa bagay hindi ko pa sigurado kung makuha ko? Para sa atin, mas okay na ako dito sa meron ako, kaysa naman isugal ko yung bagay na meron ako sa bagay hindi ako sigurado. Pero sinasabi sa atin mga kapatid, huwag kang matakot na maniwala. Huwag kang matakot na sumunod. Huwag kang matakot na merong mawala sa iyo. Kasi sinasabi, ano man yung merong ka sa mundong ito, hindi mo pwedeng ikumpara dun sa bagay na ibibigay sa iyo ng Diyos. At ano ang dahilan kung bakit? Kasi matibay mong pinanghahawakan ang katotohanan ng salita ng Diyos. At ito po yung sinasabi sa atin ng ating pong confession. In Belgic Confession, Article 5, the Holy Spirit witness in our heart that they are from God, from even the blind are able to perceive the things foretold in them are being fulfilled. Mga kapatid, sa oras pong ito, hindi ko po alam kung ano yung mga bagay na inyong pong nararanasan. Hindi ko po alam yung mga bagay na inyong pinagdadaanan. Magkakaiba-iba po tayo ng sitwasyon, ng kalagayang nararanasan, at mararanasan pa. Pero sinasabi lang po sa atin, anuman ang iyong sitwasyon, anuman ang iyong kalagayan, na nararanasan na ngayon, at mararanasan pa. Panghawakan mo ang katotohanan ng kanyang mga salita. At tinatawag niya tayo
na kailanman hindi ko ipagpapalit anumang meron ako sa mundong ito doon sa mga bagay na alam kong maganda na ibibigay sa akin ng Diyos pagdating ng aking manunubos na si Jesucristo. Yun lamang po sa umaga pong ito at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, tunay na kami po'y nagpapasalamat. Salamat po, Ama, dahil sa oras pong ito, patuloy niyo pong pinatitibay, pinatatatag ang aming pong pananampalataya. At pinaunawa niyo sa amin na kung meron kami magiging pundasyon ng aming pananampalataya, hindi ito manggagaling kung sino man o saan man. Ito'y manggagaling lamang mula sa iyong salita, sa iyong banal na kasulatan, na magkukumpirma ng aming pananampalataya. Kaya naman po aming Ama, sa oras pong ito, tunay na ikaw pong nakakaalam ng aming kalagayan. Ikaw nakakaalam ng aming sitwasyon, kung paano kami nahihirapan sa mga bagay-bagay. Ikaw rin po'y nakakaalam na sa panahon na dapat kami sumunod, kami nagkompromiso. Patawarin mo po kami. At sa oras pong ito, tulungan mo po kami mula sa katotohanan ng iyong mga salita at sa pagpapaunawa sa amin ng iyong banal na Espiritu at sa pagtulak niya sa amin upang gawin po ito. Tulungan niyo po kami na tunay na ipamuhay ang aming pag-asa, ipamuhay ang aming pananampalataya. Nandun kami sa punto na handa namin ibigay ang isuko ang lahat, isakripisyo ang lahat para lamang kay Kristo. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon. Amen.